Uy, breaking news! Nagsalita na si Alan Kay tungkol sa kalagayan ng bansa, no? Hindi naman totally kung alam niya kung anong kalagayan ng bansa. Pinag-ahanda niya lang po sa kanyang post po sa Facebook. Itong kanyang sabi. Hindi niya naman to repost, no? Siguro, talagang viral na po ngayon to. Pero, in-screenshot ko to. 5,100 pa lang yung share. 22,000 na yung nag-react. No? BBM, ano na? Ano ba talaga totoo na kalagayan ng bansa? No? Huwag nyo naman lokohin ng taong bayan. Kasi kahit papaano makapaghanda, di ba? Kahit yung mga middle class o nasa mabababa, makapaghanda man lang, makapagnegosyo na, alam yun, imbes na namamasada si tatay, si nanay nagtatrabaho, mawawala ng trabaho dahil sa pasada, at least makapaghanda na. Hindi yung nangangapa lahat ng karamihan. Ano to, parang flood control issue na naman sa Ghost Project. Nangangapa kami kung kailan namin malalaman kung sino big fish. Ha? Ganito na ba gagawin nyo sa amin? Ha? O yan o, sabi po ni Alan Kay, nakakakilabo to nyo, mag-stock na kayo ng pagkain. Oh, matindi pa sa pandemic to. Ha? Sa pandemic, di ka mag-stock ng pagkain eh. Mawawalan ka na ng pera. Oh, eto, mahihirapan ka nito kasi crudo. No, mag-stock na kayo ng pagkain sa mga may bata, mag-stock kayo ng maraming tubig at solar power station. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na buwan. Maaring kahit papaano maayos pa sa ngayon, pero hindi natin alam pa sa paggising natin kinabukasan kung ano ang sitwasyon. Kung may mga tinatago kayong pera, ilabas nyo na yan dahil kapag nagkaroon na ng matinding krisis, wala nang silbi ang pera. Hindi ko alam kung ba't niya pinusto. Pinakamahalaga tayong team na panalangin. Yun ang pinaka-the best. Pero, naka-verified po, check po. Ibig sabihin, siya po talaga gumagamit nito. Hindi ka naman mabe-verify kung wala kang ID niya ipinasa, alam ko eh. Diba? Sabihin, siya talaga to. Real account niya talaga to at siya talaga nag-post nito. No? Ngayon, hindi ko alam dito sa pangalawang sentence niya, nasasabi niya, pangatlo, na sinasabi niya, yung mga perang itinatago nyo, ilabas nyo na. Hindi ko maintindihan kung bakit ano yun. Kasi kailangan nga ng kagipitan, kailangan mag-ipon ng pera eh. Kasi kung biglang naging normal, mawawalan ka ng pera kung inubos mo dito sa pagkakataong ito. Kasi mangyayari, magka-panic buying ka eh. Pero, hindi ko alam ba't niya pinusto, pero kanya to. Sa akin kasi, wag muna tayo mag-panic buying, bumili lang tayo ng sapat. Pero may punto yung sinasabi niya, may punto. Pakiramdaman nyo kasi hindi natin alam. Ha? Sa ngayon, nakakakuha tayo ng oil sa Russia. 'Di ba? Binili ata ng gobyerno pero hindi ng private. Ibig sabihin, maaaring limitado lang 'yon. Maaaring ibibenta 'yon ng limitado lang, no? Pero hindi natin alam kung anong susunod na mangyayari. Pag ito nag-oil crisis na, ngayon hindi pa ramdam eh kasi may pera pa tayo na ipon masyado. Sa mga pamasahe ng jeep, medyo nakaka-okay pa. Kahit hirap na no, yung doble, halos triple na yung crudo ng sasakyan ng mga pamasahero, jeep at mga tricycle. Ngayon, may mga stock daw tayo. Ang LPG, 25 days na lang yata, 23 days. At ang mga ibang crudo, ilang buwan na lang, tatagal, ilang linggo na lang. Hindi natin alam, bago maubos yun, kung kayo ilalaan na lang yun. Kung sa mayayaman lang ba ilalaan yun, sa mga kakilala nila, hindi natin alam. No, baka tayo isang araw pagising natin, wala tayong kainin. Wala tayong transport. Nasa bahay na lang tayo. Bibigyan tayo ng ayuda katulad nung sa pandemic. No? Sa pandemic, at least sa pandemic, merong inutak si Tatay Digong, nabigyan tayo ng ayuda. May silbi yung pera. Dito kasi magiging walang silbi yung pera eh. Gumawa na ng pagkain eh. Diba? Ano gagawin mo sa pera kung walang pagkain? Kung hindi makapag-produce ng pagkain, kung hindi makapag-transport ng pagkain kasi walang gasolina, ano gagawin? Maglalakad, Baguio, mula rito, lalakad yung gulay. Di ba? Kaya nakakakilabot po itong post ni Alan Kay na to kung ano totoong kalagayan ng bansa. Hindi ko alam kung alam niya ba talaga totoong kalagayan ng bansa. Kasi sabi ng Malacanang, wala daw krisis. Sabi niya, declare wala daw krisis eh. Di ba? Dapat sinasabi niyo ang katotohanan. Bakit? Ayaw niyo naman mapahiya kayo? Yan ang hinap sa inyo eh. Di ba? Ay, talagang pinatakpan niyo. Gusto niyo perfect kayo. Kahit kitang-kita na ng tao, iba yung sinasabi ni BBM sa iba yung naramdaman namin, pinapakita ni BBM sa sinasabi niyo lahat. Iba yung ginagawa niyo sa sinasabi. Na? Sabihin niyo totoo sa taong bayan. Huwag niyo lolokohin. Lahat na lang, sisikreto nyo, lahat perfect kayo kasi gusto nyo perfect lahat kayo. Walang korupsyon, walang ganyan. Lahat kayo may tatrabaho, kumikilos,
Masipag ang presidente, walang krisis, matagumpay ang plano. Ano ba? Di ba? Ito nga lang flood control, ayaw nyo maimbestigahan eh. Kasi itong krisis, harap-harapan, hayag-hayagan, tatago nyo pa rin. Yung mga bangag vloggers naniniwala, wala daw krisis. Kasi naniniwala sila sa amo nila. Grabe ka. Di ba? Ayan talaga bayaran. Makikita mo kung bayaran. Ha? Yung puti, ginagawang itim. Di ba? Kitang-kita namin itim na, pero ginagawa niya puti. Oo. Kitang-kita namin puti na, ginagawa niya itim. Di ba? Yung 1+1, alam namin ang sagot 2, ginagawa nilang 4. No, yan, ganyan yung mga bayaran. Kita nyo na, nahayag yung mga trolls, nahayag ang mga vloggers. Biruin mo, krisis na, pagkatatanggol mo, amo mo, na sinabi, krisis, totoo naman talaga sinabi ni BBM, walang krisis eh. Wala daw krisis. Tindi mo. Diba? Gutom na mga tsuper. Gutom na, umiiyak na ngayon si tatay sa isang ayuda, nahimatay na nga isa doon eh. Diba? Gutom, ano sasabi mo? Walang krisis. Pinaniniwala nyo Pilipino kasi gusto nyo mapabango yung amo nyo. Di ba? O eto, maano tayo dyan, pakinggan natin si Vic Rodriguez, siniwalat niya kung ano totoong kalagayan ng bansa talaga. Eto, pakinggan natin. Hindi naman ako ako opinion ko to, sa ano ko to, sa loobin ko to. Dahil ako naawa ako sa mga kababayan natin na okay yung mga natatrabaho. Okay yun eh. Pwede pang sumurvive yun eh. Nang nagtatrabaho. May mga ipon naman siguro o kaya sa company, hindi naman mawawala yung company kasi mayaman yung company siguro nila. Ang nakakabahala dito, yung mga tsuper na awa ako, pati yung mga tricycle driver, pati yung mga yung mga nagmumotor na nagpipick up, ano ba tawag doon? Nagpipick up ng mga pasahero, ibubuk mo, yung ganon, tapos mga pagkain, nagdi-deliver. Ayoko banggitin yung mga brand, no? Pero nakakaawa sila. Kasi minsan, di ba, ang kinikita nila sa isang hatiran 30 pesos, 40 pesos, di ba? Sa tsuper ang pamasahe dito 13 pesos. Pag seniors, PW pa 11 pesos. Alam mo yun, nakakaawa. Ito yung nakakaawa sa kalagayan ngayon Yung maraming tsuper na binubuhay nila yung pamilya nila na lumalaban ng parehas, di ba? Hindi katulad ng mga maleta boys na to, sila pa yung may ganang ibaliwala ang lahat ng sitwasyon. Inuuna impeachment, 'di ba? Inuuna impeachment. Hindi naman natin sinabi hindi wag mo atupagin ng impeachment Pero sa kalagayang ito, unahin niyo naman muna ang krisis. Hindi naman natin sinabi kalimutan niyo yung impeachment 'Di ba? Talagang nagmamadali na kayo. Nakot na kayo sa kalagayan niyo ngayon, 'di ba? Kung talagang mahal niyo taong bayan, handa kayong magsakripisyo. Panindigan niyo kung talagang tama siya sabi niyo. Kaso hindi, nararamdaman ng buong Pilipino lahat ng pati mga OFW, naka-plastic ka ng ginagawa nyo lahat. Ating pamagat ngayong hapon, BBM is the problem. Si Bongbong ho, ang krisis ng bawat pamilyang Pilipino. Si Bongbong Marcos at ang kanyang aparato ng kurakot at korupsyon, sila po ang krisis ng mga Pilipino. Sila ho ang problema. BBM is the problem. And no amount of trying hard propaganda to make him look good will help alleviate the suffering of every Filipino. Hindi ho makakatulong. Bakit? Ang problema ho mismo ay si Bongbong Marcos. BBM is the problem. Sure, meron po tayong hinaharap na krisis ng pangdaigdigang ekonomiya, meron po tayong hinaharap ng krisis sa langis, kahit ano pa pong paggagamit nila ng kung ano-anong mabubulaklak at pag-iwas sa totoong katayuan ng ating supply ng langis. Sabi ho nila, wala namang problema sa langis. Ang problema, krisis. Alam mo ninyo, pareho lang yun. Pag sinabi ng tao na may krisis sa langis, that includes the actual production at yung actual supply and the logistic that is involved in transporting the oil product from one point to may nangatwiran niya mga Gen Z. Ay, mga Gen Z ngayon, ewan ko ano kinakain ng mga to. No? Hindi naman lahat Sabi ba naman ano problema kung walang krudo o walang langis? Hindi kung kaya mo mag-bike, maglakad. Kaya daw maglakad, mag-bike. O sige, okay na mag-bike. Tama siya sabi mo. O pa yung mga gulay, paano mo ita-transport yung mga gulay? Yung mga pagkain, yung mga produkto, paano mo ita-transport yun? Mag-isip-isip nga kayo. hindi naman to lakad ng tao lang 'Di ba? Lakad ito ng mga produkto. Sa mo yatin yung mga produkto galing Baguio. Nya, bisikleta mo? Sa sidecar mo?
Sige, simulan mo na ngayon. Hanihin mo yung mga repolyo, isidecar mo yung mga repolyo. Pagdating dito, lusaw-lusaw na yung repolyo, hindi na sariwa. Yeah. The Philippines. Kaya BBM is our own crisis. BBM is the crisis. BBM is the problem. Ano? Bakit po tayo Mahina talaga. Ako si BBM, tatrabaho siya. Masipag si BBM, magtatrabaho talaga. Patas tayo eh. Nakikita ko naman eh. Walang presidente hindi naman tatrabaho eh. Nagtatrabaho si BBM na maayos. Pero pasensya na kayo, mahina. Nahihinaan ako. Wala eh. Baka sa isang araw malakasan naman ako. Kung mapabuti yung niya, gawain niya. Pero hindi eh. Iba eh. Iba sa kumpara sa mga kilala ko kasi. Siguro mataas ang pamantayan ko sa isang presidente. Ang pamantayan ko sa isang presidente, matalino. 'Di ba? Ayoko magkumpara ng presidente sa Pilipinas kasi baka magkaroon tayo ng bias. Pero ang pamantayan ko sa isang presidente, yung mala Trump, mala Donald Trump, no? Mala hari, mga si Sitio Abe, mga ganyan. Tapos kung sa biblical times man o medieval time era naman, yung mga hari noon, sila Cyrus the Great, yung mga, hindi naman yun, kahit yung mga sila David, alam mo yun, yung mga talagang superior sila. Magaling, talaga yung desisyon nila, buo, matalinong pa siya. Di ba? Karanas ng ganito. Because absent si Bongbong Marcos. Absent. Bagamat nakikita nyo umiikot-ikot, tumitingin-tingin sa kung saan-saan, absent yung pagbibigay niya ng solusyon sa problema. Tingnan ho ninyo itong ginawa niyang Executive Order 110, declaring, finally, mga kababayan, EO 110 ni BBM, yung problema ho ng sambayan ng Pilipino. BBM ang problema nating mga Pilipino. BBM ang krisis na dinaranas ng bawat pamilyang Pilipino. Yung kanyang Executive Order 110, makailang araw lamang bago niya ito inisyo at pinirmahan kahapon, Tuesday, sabi niya, normal lang yan. Relax lang kayo. Organic yan. Yung pagbagsak ng halagang ng piso, yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, relax lang kayo, normal yan. Walang krisis. Dami nating supply. Di ba pinakita niya yung isang larawan sa kanyang propaganda? Dami-daming supply ng pagkain. Yung supply ng pagkain, hindi po natin pag-aari yun. Sa pribado po yun. Nagtungo siya sa factory or warehouse nung manufacturing company, natural. Alangan namang yung factory mismo, yung production line mismo, yung warehouse mismo ng food processing company, walang laman. Natural. Punong-puno ng laman yon. Ang tanong, pwede bang kumuha ng libre o at half the price discount at a heavily discounted price? Lumapit na nga sa mayayaman eh, di ba? Sa mga bilyonaryo eh, di ba? Alam ko lumapit na sila eh. Ang mamamayang Pilipino doon sa ipinakita niya? Sagot, hindi. Bakit kanyo? Hindi po pag-aari ng Pilipino yun. Hindi po pag-aari ng gobyerno yan. Yan po ay pag-aari ng isang pribadong kumpanya na ang linya o industriya ay food processing, food manufacturing. Na pati po yung the humanitarian crisis is a real threat. Because pag nagpatuloy ho yung ganitong problema sa gitnang silangan, hindi lang po sa Pilipinas, kahit po sa gitnang silangan, mayamang lugar, maaari pong magsara ang mga trabaho, ang mga opisina, marami pong Pilipino ang maaaring ma-lay off, mawalan ng trabaho. Gayon din po sa iba't ibang panig ng dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, sa Dubai. Ang sabi po, yung mga mensaheng natatanggap natin, ang sabi po nila, kahit kami matanggal ng trabaho, hindi kami uuwi. Lalaban na lang kami dito kung nasaan man kami dahil inaalagaan kami dito ng host government, ng host country. Tama. Pinibigyan kami. Magugutom kayo sa Pilipinas pag umuwi kayo dito. Walang diskarte dito sa Pilipinas yung mga politiko na kopo. Kukurakutin lahat ng pera dito sa pano. Kinukurakot lahat ng Pilipinas. Walang batas sa pangil. Walang pangil na batas dito sa Pilipinas eh. Ito sabi ko kasi pasalamat kayo si Tatay Digong nagka-pandemic. Kalahati mahigit ng termino niya, pandemic ang inabot niya. Kaya wala siyang halos nagawa na. Naubos lahat ng utang sa pera sa pamamigay sa ayuda. Yan ang katotohanan.
Naubos hindi niya naasikaso yung time na Ika-anya, yung panahon ni Tatay Digo, may patayan pa rin, dami pa rin. Nagkaroon kasi ng mga patayan noong nakaraan, mga dumami pa rin, yung pandemic. Oo. Hindi yan naaasikaso ng gobyerno kasi nga inuna tayo lahat na magugutom tayo. Kaya iba mapagsamantala na gumagamit pa rin ng pinagbabawal na purburon, alam nyo na, di ba? Pero kung tutuusin, kung ngayon walang pandemic, sabihin ko sa inyo, lahat ng politiko, lahat ng batas, ubos lahat ng kriminal na korupsyon. Tulong at mas mainam na that we have a fighting chance here rather than umuwi kami dyan dahil dyan mamamatay kaming dilat. Yan ang mensahe nila, hindi ko po salita yan. Mamamatay kaming gutom. At dito, sa gitnang silangan kanila, mamatay man kami, namatay kaming lumalaban para sa aming pamilya. Dahil ganun din daw ho eh. Doon, mas may laban sila. Because the air defense system of this Gulf state, it's working. Maybe na overwhelm lamang, kagaya ng flood control ni Bongbong Marcos, yung imaginary flood control niya, yung 5,500. Na-overwhelm lang, pag sabay-sabay dumarating yung drone attack, yung missile attack, yung intercontinental ballistic missile nila, So, ang sentimiento ng mamamayang Pilipino. Kaya, ang hindi mo masisisi itong si Emong Yano, Marcos resign ang kanyang panawagan. Hindi ba? Nakakagalit, hindi ba? Pinagnanakaw nila yung pera nating mga Pilipino. Yes, Bongbong is the problem. Ipe-play ho uli natin mamaya yun para po doon sa hahabol. Narinig ho ninyo yung pakiusap, yung hiling, yung pagsusumamo, yung pagmamakaawa ng tao. Driver, maybe slash operator or driver po siya, obviously, ng public transport. Malinaw ang sinabi nung pinakita kong video, hindi naman importante ang ayuda sa kanila. Hindi po sila nanlilimos. Ang hinihingi nila, yung sinabi po niya eksakto, ang krudo lang. Hindi sila humihingi ng awa, hindi sila humihingi ng limos. Pangkrudo lang. Ibig niyang sabihin, bigyan mo lang kami ng pangkrudo, papasada kami. Kaya bakan kasi nila, no? Akala nila kung ano nila yung turning point. Akala nila marami silang trolls army, sirang-sira na ang Sara Duterte, bigla nagkaroon ng problema, nagkagera sa ibang bansa. Pinutok ka ng Pilipinas sa kahirapan. Di kinarma sila pinutok ka ng taong bayan ngayon. Yan kasi, nagmamalaki kasi kayo. Diba? Ngayon, nagmamalaki pa rin kayo. Krisis na, ayaw nyo pa rin magpakumbaba. Sabihin nyo sa taong bayan na totoong kalagayan ng bansa. Diba? Kaya lang sa ngayon, wala na raw po silang mautangan. Wala na silang mautangan. Itong sa post ng The Situation Report, validated yung inilabas po natin last Monday na report naman ng mainstream media na GMA7 o sa online, yung isang jeepney driver din, maghapong pumasada, 1,200, nung Monday po ito 1,200 pesos ang kanyang pangkrudo. Umangat na naman po kahapon eh. Yung premium diesel 144 pesos and 20 centavos dito sa Metro Manila. Ang regular diesel, yun po yung ginagamit ng ating mga nasa public transport, 130 pesos per liter. Kahapon po yan. Sa probinsya, minsan mas mababa, minsan mas mataas. Depende po yung proximity siguro ng logistics. So narinig natin, hindi sila nanghihingi ng awa. Dahil alam nila lahat tayo sapul dito. Lahat ng pinagdadaanan nila, pinagdadaanan din. Naniwala kasi sila sa trolls. Yung mga kasi akala nila, yung mga dumadaing sa Facebook na mga nagmamakawang Pilipino, akala nila mga trolls lang lahat. Kaya akala nila walang mahirap, akala nila walang galit sa kanila, akala wala nagreklamo sa kanila. Yan, napaniwala sila niyan. Bawat pamilyang Pilipino, ng bawat mamamayang Pilipino, maliban lang Bongbong Marcos sa kanyang pamilya at yung miyembro at kabahagi ng aparato niya ng korupsyon. Yung pinagdadaanan po nating epekto nitong krisis sa langis, yung krisis sa pandaigdigang ekonomiya, nararamdaman po nating lahat ito. Lahat ng lumalaban na patas, iba-ibang antas lamang. Yung medyo nasa ibaba ng ating lipunan, sapul na sapul. Habang mangat,
medyo gumagaan, pero kahit na yung may kaya, nagre-reklamo na rin. Kahit na yung mga business owners, yung mga employer, nararamdaman na rin. Bakit? Sunod-sunod na po yan. Ito po nga po yung sinabi ko, na magkakaroon tayo ng tidal wave of inflation. And after that, ano asahan natin? Stagflation. So, balik po tayo dito. Bongbong is the problem. There is no leadership at all. Absent siya physically, absent din ang kanyang liderato. Absent leadership. Ano ho ba, nabanggit ni at Blesilda Liliagas, ano ho ba ang katangian or trait of a good leader? Tatlo po yung ating dapat gagamiting batayan. Integrity, yung integridad. Walang integridad si Bongbong Marcos. Wala, hindi ko maramdaman yung pagmamahal niya. Oo, hindi ko maramdaman yung ano niya. Ginagawa niya lahat para sa gobyerno is kasi naman talaga karapatan ng gobyerno na tulungan ng taong bayan. Ginagagampanan niya yon. Pero hindi mo maramdaman sa kanya yung bilang siya. Hindi talaga eh. Pasensya na kayo ha. Baka naman pamantayan yun, nararamdaman nyo siya kasi nagbibigay siya ng pera. Kasi natural yun eh. Kahit sino presidente Popoy mo talaga magbibigay ng ayuda eh. Pero yung bilang malasakit niya, yung diskarte niya, wala kami maramdaman eh. Yung anong pamamaraan niyang gagawin, wala eh. Mismo yung paratang ni Saldico, naghatid ng 25 billion pesos sa kanya, cash. Magkakaroon ka ba ng integridad kung ikay tumatanggap ng suhol na 25 billion pesos? Wala pong empathy. Binanggit din po ito kanina nung yung binasa ko mensahe. Sabi niya, yung wanton negligence and lack of empathy. Ano ba yung empathy sa Tagalog? Ang ibig sabihin po noon, yung malasakit, yung pangunawa, yung pag-aruga. Wala po tayong nakikitang ganoon sa Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Wala kita pag-aruga. Wala talaga. Nagbibigay siya. Pag-aruga yun, nagbibigay ah. Kahit sinong presidente ilagay mo, kahit senador, nagbibigay talaga na ayuda yan. Dahil naka-budget yan. Pero yung discarding pag-aaruga, wala. Kaya po yung ating title, BBM is the problem. Lahat po tayo, alam na natin, the moment na sumiklab yung digmaan dyan sa gitnang silangan sa pagitan ng Iran, US at tag team ng Israel, alam na natin ang magiging kasunod nito. Hindi na tayo nag-intay. Marami sa atin na may kaunting na itatabi, nagpakarga na agad ng gasolina. Why? Is it because we are expert in international or geopolitics? No. Marami lang po tayong common sense lahat. Alam natin, sisipa ang presyo. Tiyak yan. Bakit? Yung 12-day war last year, sumipa ang presyo. After that, nag-normalize. Diba? Pero ito, walang pasubali, bigla na lamang inatake ng US ang Iran. Walang pasabi-sabi, wala siyang pakialam sa UN Security Council, wala siyang pakialam sa kanyang NATO ally. Isipin nyo, yung inatake yung OFW, di ba? Kagera kasagsagan ng yung OFW, ng ibang bansa pa siya, di ba, pumunta ng New York. Isipin nyo yun. Kung talaga may pagmamalasakit yung leader natin. Wala siyang pakialam doon sa sinasabi niyang alyado. Basta sumugod siya. At syempre, yung kanyang kahambugan, kaya daw niya, at ilang araw lamang tatagal. Ngayon ay pang 25, if I'm not mistaken, or pang 26 na araw na nanggera dyan sa gitnang silangan. Wala pong empathy o wala pong pagkalinga, pangunawa at malasakit na ipinapakita itong si Bongbong Marcos. So wala po siya yung pangalawang criterion o sukatan ng pagiging isang mabuting leader. At higit sa lahat, wala po siyang clear communication. Delivering and giving timely, relevant, and clear and distinct communication, hindi po problema yan. Believe me, I myself is a communicator. Wala pong problema dyan. Basta, totoo ang sinasabi mo. Pagkakaroon ka ng problema, pag tagpi ng kasinungalingan at pambubudol ang ginagawa mo. Ano ho ang prueba natin? Hindi ho ba sinabi niya, pag ninyong indahin niyang pagtaas ng presyo, huwag kayong nervyusin dyan sa pagbagsak ng halaga ng piso. Normal lang yan. Organic lang yan. Yan ang kanyang linya. Sinundan naman ng kanyang payaso sa palasyo, yung Lucarep.
yung satsat ng walang hindi nag-iisip. Diba? Wala raw krisis. Ang puntir niya si Inday Sara pa rin, no? So walang integridad, walang pagkalinga, walang malasakit, wala siyang pakialam sa ating mga Pilipino at tuloy ang kanyang pagsisinungaling. Kahapon, kung walang problema, walang krisis, at lahat daw ay normal, ibig bang sabihin, linoloko lang niya tayo sa pag-issue niya ng Executive Order number 110. Oo nga, no? Diba? Ba't mapapatupad ka ng state of energy ba tawag doon? kung normal ang lahat, di ba? Ano to, niloloko nyo kami? Hindi ba? Na nagdeklara ng state of emergency. Ayun, state of emergency. Na pagdating po sa enerhiya. Yan. Di ba? Ba't sila dideklara ng ganyan? Niloloko mo kami? Yep. Dahil daw po, sinabi nila, wala raw krisis, normal daw. Pero pag binasa ninyo, yung laman ng EO 110, yung isang talata doon, ang sabi, ang dahilan nila in declaring dahil nga po critically low energy supply or imminent danger. Anong bagay? Pagka critically low yung energy supply or when there is imminent danger as per yung pong batas na nagpapahintulot sa DOE, yung Department of Energy, na magrekomenda sa Pangulo ng Republika na magdeklara ka na ng state of emergency sa enerhiya. Hindi po nila inaamin na abnormal na po ang sitwasyon. Ayaw po nilang aminin na meron tayong krisis. Pero basahin mo ninyo yung fine line, sabi nga po nila, the devil is in the details. Basahin po ninyo ang kadahilanan nila dahil daw po yung ating energy supply are critically low. Ibig sabihin, tagilid, no? Or imminent danger. Nanganganib, peligroso. Yan po yung kadahilanan. Therefore, hindi po normal. Kaya nga si Bongbong Ho ang problema BBM is the problem. Lahat ng sinabi niya, kapareho ni Trump, kabaliktaran. Pag sinabi niya na hindi niya gagawin, gagawin niya. Pag sinabi niyang gagawin, hindi niya gagawin. Hindi ka tulad ni Trump, talaga mahusay si Trump yun ang ako para sa akin, yun ang pinaka-great na leader sa buong mundo ngayon para sa akin Dahil pag sinabi niya, tutuparin niya at mas maaga niyang tutuparin, di ba? Pag sinabi niya, umayos kayo sa loob ng 2 linggo, dapat umayos kayo, wala pa 1 linggo. Kasi minsan 1 linggo, pinapatupad na niya. Di ba? Si Bongbong. Yan ang America great again. Wala ba sa Pilipinas na makapagsasabi? Philippines, make great again. Di ba? Sa panahon mo, junior, kay senior, tatay mo ang galing. Kaya ka namin binoto, kasi akala namin karakas mo katulad ng tatay mo Nagkamali kami. Akala namin, yung tatay mo, hindi namin pagpapalit sa'yo. Tatandaan mo. Pasensya na. Pero yung tatay mo magaling talaga. Si Senior Marcos. Totoo talaga. Pero hindi dahil sa kagaling ng tatay mo, akala namin magaling ka na. Yung pala hindi. Is the problem. Kitang-kita na po nating lahat. And ang mahusay na leader, mabilis po dapat ang leader, lalo na kung presidente ka Di ba? Dapat adaptable ka. Yung mabilis ka mag-adapt sa sitwasyon, flexible ka, accountable ka. Hindi po accountable si Bongbong. Hanggang ngayon, yung pinangako niyang mga balyena, yung mga pating, yung malalaking isda, wala pa hong nakukulong ni isa. Laya pa ho si Martin Romualdez Hindi pa ho pinatatawag ni Ping Lacson si Traiji Bolaybar Si Mina Pangandaman Si Adrian Bersamin Di ba? Hindi niya pinatatawag para ma-question ng malaliman diyan sa Blue Ribbon. Wala na po yan Wala. Sabi, ba't daw ipapatawag ni BBM yun? Hindi naman daw trabaho ni BBM yun. Hindi sa tayo hindi trabaho. Utusan mo yung Blue Ribbon. Presidente ka ng Pilipinas Ito na yung pagkakataon na kung saan mangingialam ka na sa hindi mo trabaho muna. Kailangan na Kahit di ba sabi ko nga sa opisina mo, hindi ka naman encoder. Ikaw ay taga-paila ng papeles. Ikaw ba walang encoder? Alam mo mag-encode? Hindi mo pakikialaman yun? Para sa opisina mo, para tumakbo yung office nyo, mawala ng problema. Hindi ba? Presidente ka ba? Malala niyan Di ba? Hindi mo utusan si Ping? Pinky, mag-imbestiga ka na, tawagan mo.
personal mo, gusto mo, sa sekretary mo, Pinky, kailangan ba mag-iimbestiga, ituloy nyo na yan sa Blue Ribbon kasi yung taong bayan nagmamakaawa na. Ba't ayaw nyo? Silang integridad, ano ho. At yun nga, hindi po marunong umamin ng pagkukulang, ng pagkakamali. Lahat naman tayo nagkakamali. Lahat naman tayo may pagkukulang. At hindi naman ibig sabihin pag umamin kay mahina ka. In fact, ito po ay isang pagpapahiwatig ng katatagan ng isang leader o tao kapag marunong umamin at magpakumbaba. At ano, yung isa pa ba, wala po siyang strategic or forward thinking. Wala po siyang vision. Except, hayaan yung kanyang aparato ng korupsyon patuloy na mangurakot at mangurap. Ano ho? Kaya po, dito, pakikita ko sa inyo, BBM is the problem. Tuturing ko lang po uli sa inyo ito. Para lang po makita ninyo yung pinakita ko sa mga nauna po nating nakasama kanina. Mahalaga po ito because dito maunawaan ninyo why BBM is the problem. I know you already know. In fact, Bongbong poses as an existential threat. Existential threat sa bawat pamilyang Pilipino. Ano po yung existential threat? Yung isa pong maaari maging dahilan ng irreversible harm. Yan po si Bongbong. Existential threat sa bawat pamilyang Pilipino. Hinihingi lang nila ayuda pangkrudo. Magtatrabaho sila. Yung binigay ni Bongbong, meron po itong propaganda na naman. Basagin po natin yung kanilang papanay papogi, ano ho, na mamimigay daw po sila ng fuel subsidy sa lahat ng traditional jeepney. Si Tatang, para ho makikinig. Kunin ninyo pag kayo nabigyan. Mamimigay po sila ng fuel subsidy. Simulan po natin sa traditional jeepney. Sabi nila, meron daw pong 137,218 na traditional jeepney. Ito po yung mga lumang jeepney na matagal na hong sinusubukang i-phase out. Ito po yung traditional jeepney. Meron daw pong 137,218 traditional jeepney sa buong Pilipinas. Kawawa yung mga dito puputukan ngayon yung mga walang prangkisa. Bagaman mali yung ginawa nila, walang prangkisa yung sasakyan nila, hindi sila makakakuha ng ayuda kasi hindi sila nakalista. Totoo yun. Tinatawag na kolorum. Nakakaawa rin naman, pero mali yung ginawa nila, nakakolorum. Pero marami din yan pero wala wala tayong magagawa. Bibigyan ng 5,000 yung operator, no? Ang driver bibigyan ng 15,000, no? Lagay na lang po natin na 1:1. For every traditional jeepney operator, kasi 137,000 po yun 218. Siyempre, yung ibang operator, meron pong 5, may 10, may 2. Hindi po exact science itong numero ibibigay ko sa inyo. But magbe-benchmarking lamang po tayo or baseline. Kung 137,218 traditional jeepneys, 5,000 ang ibibigay sa operator, ang halaga po noon, kung tigli 5,000, ay 686,090,000. Ano? 686,090,000. Yung 1,500 per jeepney driver, dyan po sa 137,218 traditional jeepney, pag yan po ibigyan mo ng tigwa 1,500, ang halaga pong kinakailangan ay 205,827,000 pesos. Kung sa 1.5 lang yan bilyon. Baka babot ng trilyon to. Uutang na naman tayo. Di kinarma kayo ngayon. Di ba? Uutang din sa Tatay Digong ng pandemic. Ngayon, nagkaroon ng mas patindi sa pandemic. Uutang na naman kayo. No? Yan siya sabi ko sa inyo. Sabi nila, 2 years na lang, konti lang utang ng presidente. Ngayon, umutang kayo bigla ngayon. Iyayabang nyo kasi. Papakita ko lang sa inyo kung bakit si Bongbong talaga ang problema. Bukod sa inaharap nating oil supply and energy and global economic crisis. Yung para po sa operator na 686,090,000, dagdag po ninyo doon yung 205,827,000
Ang kinakailangan po ng pamahalaan ay 891,917,000 pesos. Malaki po ba yung 891,917,000 pesos? Ano ho? 891,917 million pesos. No? Pag tiningnan ninyo, parang, ay, may ginagawa naman si Bongbong. Bakit mo naman sinasabing si BBM ang problema? Paliliwanag ko sa inyo. Itong 891,917,000 pesos. Barya lang po ito. Yun, oo. Okay, ganito lang po muna tayo. Nakita natin totoong kalagayan ng bansa. Hindi ko alam kung yung kay Alan Kay ba't niya pinusto, pero isa tong babala. Na tama to na manalangin, tapos mag-stack na kayo ng pagkain, sabi niya. At pinatunayan ngayon ni Atty. Vic Rodriguez ang totoong kalagayan ng bansa natin na dapat hindi ito tinatago. 'Di ba? Talaga na krisis na tayo, no? Okay, maraming salamat. Mag-ingat lahat kayo. Paalam po sa inyong lahat.